dito ng Panginoon. Sumpain nawa siya na gumagawa ng walang bahala sa Panginoon. Kapag kayo pala, hindi nyo, kumbaga, kayo ay walang concern sa gawain ng Diyos, sinusumpa ka ng Diyos. Kasi wala kang kwentang anak. Kasi pagka anak ka, dapat sumusunod ka sa Ama. Tama po ba? Sumusunod ka dapat sa Diyos. Sabi mo, Kristiyano ka. Taglay mo ang tatak na kaya nga Kristiyano eh, Christ eh. Yung root word niya, Christ. Eh nangyayari, no Christian, Kristiyano, no Christian. Diba? Magkatunog na. Oh, tapos seasonal lang yung pagiging Kristiyano natin. Dapat, lagi-laging taglay natin ang kalasag ni Kristo. Dapat ganoon po ang tao. Ulitin natin, ang sabi rito, sumpain nawa siya ng gumagawa ng walang bahala sa gawain ng Panginoon. Ayaw kasi ng Diyos yung pabaya. Ayaw ng Diyos yung pabaya. Matapos mong marinig ang pabalita o mensahe sa iyo ng Diyos, dapat isakatuparan mo sa ikaluluwalhati at ikapupuri ng banal na Diyos. Hindi ka nagpapabaya sa gawain para dagdagan ka ng mga blessing ng Diyos. Kaya lang masaklap ang tao, pagka nahihirapan, sumusuko na yun eh. Sabi nga ng Diyos sa panahong kalumbayan mo, kapag ka nagpakita ka ng kahinaan o ng pagsuko, pagpapakita lamang ito na ikaw ay tunay na mahina sa paningin ng Diyos. Gusto nyo malaman yung verse na yun? Halimbawa, kayo ay lugmok na, di kayo nagpatuloy sa Diyos. Pagpapakita pala yan na ikaw ay napakahinang nilalang sa balat ng lupa. Sige, pakinggan natin bago tayo bumalik dito. Papalista ko lang sa inyo. Para maganda. Alam niyo, napaka-importante kasi nito yung salita ng Diyos ay hinihimay-himay. Kasi kapag hindi mo hinimay, kumbaga maililigaw ka. Kaya kailangan himay-himayin ang mga salita ng makapangyarihang Diyos. Sa panahon ngayon, dami ng bulaang propeta, marami na nga nakikinig doon sa sa mga hula na magugunaw na nga daw ang mundo January 2, sabi pa ng isang propeta, magugunaw na daw ang mundo. Ibigay nyo na daw yung tithes and offering nyo sa kanya. Sabi ba? Maniniwala ba kayo nun? Born again Christian din yun. Di ba? Kaya kapatid, hindi biro ang, kumbaga yung salita ng Diyos, pinupropagate mo. Yung ikaw ang nag-share sa tao ng salita ng Diyos. Kasi, pwedeng maging pananagutan mo yan sa harapan ng Diyos. Ito, pakilista mo Mga Kawikaan 24 Gs. Sabi rito mga Kawikaan 24 Gs. Sabi rito, kapag ikaw ay nawalan ng pag-asa sa panahon ng kahirapan, halimbawa may problema ka, lugmok ka, tapos sinisi mo pa ang Diyos, dahil sa kasalanan ginawa mo ring sarili, tapos nagkaroon siya ng bunga, and then lumagapak ka, naging failure ka. Sabi ng Diyos, kapag ikaw ay nawalan ng pag-asa sa panahon ng kahirapan, pagpapakita lamang ito na ikaw ay taong mahina. Bakit? Nawalan ka ng pag-asa Kawikaan 24, talata, Gs. Mahina ka pala. Sa panahon ng kalumbayan, dapat huwag mong sukuan. Sapagkat aalalayan ka lagi ng Diyos ng kataas-taasan. Iaawong ka ng Diyos mula sa pagkadapa mo. Laging katuwang-tuwang mo ang Diyos ng kataas-taasan. So, yun po ang sinasabi ng makapangyarihang salita ng Diyos. So, dapat tandaan nyo yung verse na yan. Kasi kung hindi, kung ang tao ay yung nadidinig niya lang, hindi naman isinasabuhay, wala rin yun. Kailangan meron siyang magiging bunga, hindi bunganga. Sino yung sino yung nagiging bunga? Bunganga. Sige nga. Kasi di ba may Kristiyano? Nagkabunga ka nga. Nag-aalam yung pastor mo ng bunga Kaya yung pastor mo nakikita bunganga. Bakit? Imbis tumulong sa pastor, ano ba ito sa pastor? Utos ang utos. Ano ba ito sa pastor? Ganito. Lagi na lang ako. Di bunganga. Nauuna bunganga. Karero ng bunganga. Paano ka pagpapalain? May bunga po ako. Kaya lang bunganga. Ayaw yun ng Diyos. Ang gusto sa bawat isang Kristiyano na nagkakabunga
Ibig sabihin ng mainam, yung fruitful, kainam-inam sa paningin ni Yahweh. Hindi bunganga. Kadalasan sa Kristiyano, kung sino pang wala nagagawa sa ministry ng Lord, angal ng angal. Atungal ng atungal. Hindi naman pumupunta sa gawain ng Diyos. Every prayer meeting, hindi na nagdadasal. Hindi naman nagpa-Bible study. Ibig ipanalangin niya yung mga, kumbaga yung mga tao, mga miyembro niya, ipalasumbat man iton. Nagsusumbat pa. Nagsasabi pa siya ng mga bagay na hindi maganda sa kanyang kapwa-tao. Ibig ipanalangin na lang niya. Pero siya hindi naman uma-attend sa Bible study. Ano yun? Busy ako, pastor, next time na lang. Kung sabihin sa'yo ng Diyos, ngayon, kukunin ko na buhay mo. Di wala na. Alam mo, kaya nga bundok yung da-assign sa inyo. Hindi sinusukat ng Diyos yung spiritual maturity nyo eh. Tinitingnan ng Diyos na yung hahakbangin ninyo, ganun katatag dapat ang pananampalataya ninyo. Yung hahakbangin ninyo, talagang magiging prosperous kayo niyan. Lalo yung mga, ang trabaho ay nasa Malacanang, nasa pagiging teacher, busy yung yung mga teacher, busy rin sa bonus. Diba? Mga busy. Kung sabihin sa'yo ng Diyos, busy rin siya. Di ba masakit? So, hindi dapat hindi dapat tayo tumigil sa paglilingkuran sa gawain ng Panginoon. Kasi kapag tayo ay tumigil sa paglilingkuran sa gawain sa Panginoon, kumbaga ay blasphemy ito sa paningin ng makapangyarihang Diyos. Kaya dapat ang bawat isa sa atin ay nagpapatuloy sa gawaing pangkabanalan sa ikapupuri at ikaluluwalhati ng makapangyarihang Diyos. Tama po ba? Kasi kung hindi, sabi nga dito, ang Diyos ay nagagalak sa kanyang mga hinirang. Sa mapagkumbabay, ang mga pagpapala ay tagumpay ang siyang magiging kalasag. Pero kapag kaganyan, puro na lang salita, wala namang gawa. Minabasa ko pala dito si Abalo, sabi, gawa, hindi salita. Nakita mo siya, gawa, hindi salita. Ang Kristiyano hindi ganun ngawa, puro ngawa. Diba? Ngawa, wala rin salita. Minsan hindi rin namamansin. Diba? Ngawa lang ng ngawa, nasa Diyos ang ngawa, nasa tao ang ngawa, sa totoo. Ganun yun. So, kaya dapat, pakikinggan natin ang tinig ng Diyos. Bago tayo, kumbaga yung umangal sa mga task na ibibigay sa atin, baka isipin natin na kaya binigay sa atin yan, sapagkat kaya natin yan, tutulungan tayo ng Diyos. Laging ganun dapat ang motivation. Walang angalan sa ipinapagawa. Pero, kasi alam mo kapatid, yung mga taong mga palatanggi, lalo kung gawain ng Diyos, para kasing yung blessing pinipigilan mo hinaharangan mo. Di ba gusto natin makakamit ng blessing? Sino ba dito gusto makareceive ng blessing? Sa tuwing Pasko nga, lagi kayong umaasa di ba? Na meron tayong mga regalo na matatanggap. Tama ba? Ngayon, tatanungin ko kayo, tayo lang palang gusto natin na may regalo tayo. Yung Diyos, hindi mo ba gustong regaluhan? Anong regalo mo sa Diyos? Katamaran? Kawalang iyaan? Hindi maganda. Kaya ako nangangaral, matigas ang aking mga labi upang kayo ay mabuksan ang inyong puso't isipan. Isa ikagagaling iyan. 1:13 na aklat ng Titus, sawayin mong may kabagsikan sila upang makapagpagaling ng pananampalataya. Bakit? Kasi may sakit ang iilang mga pananampalataya natin at seasonal lang ang pagsisimba niya sa Diyos. Ano seasonal? Pasko. Magsisimba daw kasi ang dami niya na-receive na blessing Birthday. Magsisimba kasi birthday niya. Hindi ganun kapatid. Dapat nga araw-araw dumadalangin ka sa harapan ng Diyos. Kasi yan, biyayaan ka ng hiningalang buhay, pagpapala na yung malaki. Ano naman nagawa mo sa Diyos? May makahihigit baga sa makapangyarihang Diyos? Di ba wala ka pang kumbaga makatutumbas sa ginawa sa'yo ng Diyos? Wala pa Hindi mo nga kaya suklian, hindi mo kaya bayaran Pero mo bukas, magigising ka na naman. Aalalahanin mo dapat ang Diyos sa araw-araw na binibiyayaan ka ng Diyos ng hininga ng buhay. Kaya lang yung lagi kong sinasabi, sino una naaalala ng tao? Kung siya'y bumangon at magising?
Kung hindi kape, cellphone. Yan talaga ang maalala niyan. Kung hindi asawa, ibang mga bagay. O bukas, takdaan mo. Pagmulat ng mata, naku, itimpla ako ng kape. Ganon kagad. Okay, naku, sino kaya nag-text sa akin sa messenger? Sino kaya nakaalala sa akin? Kukut-kutin niya yung mga cellphone niya. O, di ba? Ang naaalala nyo, yung cellphone, yung kape, kasi alam nyo, may kapakinabangan kayo sa mga bagay na iyon. Bibihira ang tao na ang Diyos ay palagi ang naaalala araw at gabi. Dapat ganun tayo mga Kristiyano. Sapagkat ang hininga ng buhay na biyaya sa iyo ng Diyos, regalo po sa bawat isa sa atin yan. Kaya pagka kayo ay nakalimot sa gawain ng Diyos, sabi rito, sumpain nawa siya na gumagawa ng walang bahala sa gawain ng Panginoon. Alam niyo yung sumpa? Ano yung English na sumpa? Curse. Napakatindi nun. Hindi parusa, kundi sumpa. Pag sinabi mong sumpa, parang dala-dala mo na eh. Dala na ng lahi mo eh. Kaya nga sa Iglesia ni Cristo, tuwiran nilang itinitiwalag kapag kayo hindi na sumamba ang isang tao. Bakit? Napabasa nila ito. Doon ako bilib sa kapatiran natin mga INC. Bakit? Kasi pagka ikaw ay lumamig na, naku, tinitiwalag nila yan. Ayaw nila yung gano'n. Kasi pinakasumpa sa kanila ang hindi nakakaalala sa Diyos ng kataas-taasan. Tapos tayong mga naligtas na, tayong mga naniniwala kay Kristo bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay, eh parang nagwawalang bahala pa tayo. Minsan kinakalimutan natin ang Diyos. Kasi gawa ng, naintindihan naman tayo ng Diyos eh, kasi Pasko eh. Sabi mo lang yun. Pero sabi ng Diyos, ito sinabi ng Diyos. Eh yung sinabi, maintindihan na ako ng Diyos. Sabi mo nga lang yun eh. That is human reasoning na palagi ang naririnig sa tao. Bakit? Nagtatanggol siya sa kanyang sarili. Kasi alam niya may kasalanan siya. Lumiban siya sa gawain ng Diyos. Kaya itatanggol niya ang kanyang sarili. Ganon. Imbis umamin sa nagawang pagkakasala, itatanggol niya pa ang kanyang sarili. Ganon ang kadalasang ginagawa ng tao. Imbis, Lord, patawarin mo ako. Lumiban ako sa gawain mo. Eh hindi. Lord, naintindihan mo na ako kasi minsan lang ang date namin eh. Minsan lang ang Pasko eh. Mamamas ko muna ako kay Ninang-Ninong. Oh. Kasi ang tao gusto sureball eh. Gusto sigurista. Gusto sigurado na may makukuha siya. Oh. Eh, Diyos naghihintay sa'yo sa bawat isa sa atin. Palagyan siya naghihintay eh. Napipili ng halaga ang iyong kaluluwa. Papayag ka ba nung matapos ka iligtas? Ano sukli mo sa Diyos? Sakit ng ulo? Dapat ang sukli mo sa Diyos, pupurihin siya sa Espiritu at katotohanan. Ganun ang tao. So sabi rito, para hindi sumpain ng tao, dapat ikaw ay gumaganap sa inyong katungkulang itinawag sa iyo. Sabi pa rito, dugtong pa ng mga talata at sumpain siya na nag-uurong ng kanyang tabak sa dugo. Ito malalim to. Referring yan sa mga leader. Oh, halimbawa, tinawag ka ng Diyos katulad ni Pastor Leonida. Eh, kumbaga, hindi ko sinasabi halimbawa, minsan pa siya'y umibig. Tapos, nasaktan siya. Yung kanyang iniirong. Iba ang inirong. At nasaktan siya. Tinalagdan niya ngayon ang kanyang gawain. Kasi pastora siya eh. Referring yan sa kanya. Oh, na nag-uurong ng tabak. Ibig sabihin nito, mabububo ang kanyang pagkatao sa dugo. Tinigmat ng dugo ang kanyang magiging pagkatao sa harapan ng banal na Diyos. Sapagkat ikaw, kumbaga, matapos mong, kumbaga yung tanggapin ang pagiging identity mo bilang isang pastor o lingkod ng Diyos, tinaligdan mo ito at tinalikuran, sumpain ka ng Panginoon. Kung sakaling hindi siya makapagpapatuloy. Kaya ang tawag to ng Diyos, blasphemy against the Holy Spirit. Yun ang kasalanang walang kapatawaran. Kaya bawat isa sa ating mga iniibig, matuto lang tayong magtiyaga, matuto lang tayong maglingkod sa harapan ng makapangyarihang Diyos, at nakikita ng Diyos na ang pagtitiyaga mo, minsan pa'y magkakaroon niya ng bunga. At bawat kahilingan mo, gaganap ang Diyos sa inyong mga kahilingan. Tutuparin ng Diyos itong inyong minimiti. Basta dapat kayo ay magpatuloy lang
sa gawain ng Diyos. Kasi kung hindi, tunay, nasusumpain kayo ng makapangyarihang Diyos. Ang lumilipad sa kanyang gawain ay parang nililimot ng makapangyarihang Diyos ng kataas-taasan. Yan ang tatandaan natin. Kaya huwag magpaliban sa kahit anong gawain ng usaping pangkabanalan o gawain eklesyastikong itinakda ng makapangyarihang Diyos upang hindi sumpain ng makapangyarihang Diyos siya at ang kanyang salindahi. Kundi kung siya ay gumanap sa kanyang katungkulan, siya ay pagpapalain at ang kanyang angkan. Palakpakan natin ang makapangyarihang Diyos. Hallelujah!